Thank you very much for the powerful prayer, Mr. Carlas. Powerful talaga. Good evening po. Magandang gabi po sa atin at welcome po sa ating serye ng Panambahan kung saan ang ating topic or main topic is the birth story of Jesus as foretold in the Old Testament. At ngayon naman po, the prophet Isaiah's rendering of the life of the Messiah sent by God. Kung ating pong titignan ang ating main topic at saka yung ating subtopic, masasabi natin magkakaroon tayo agad ng isang madaling conclusion. Mamaya po, malalaman natin as we go on. Pero ngayon po gusto ko lang kung tanungin kayo na ano po ba ang or how are you going to describe Christmas in one word? Ano po? Ayaw mo siya. Masaya. Rice. Gusto na sumagot ng iba. Sabi good for 200 pesos. Anyway, aside from masaya, ano pa ba? Sige po, ask ko lang kamay, mag-direct po sa teacher. Giving. Okay, giving. Since giving ang sagot mo, I give you chocolate. Sino pa po? Love. Love. Nothing can last. Love. Salamat po sa inyong pagsagot, our participation. Kasi titignan po natin kung yung mga sagot nyo ay naaayon dito sa ating pag-usapan or mensahe ng Panginoon. At yun ay nakatutok sa Isaiah chapter 53 verses 1 to 3. So ang gaganda po ng mga description nyo, yung giving, love, and happy. Being happy or joyful. Yun po, no? Basahin ko lang po ulit yung ating main emphasis ng ating scripture. So, ito po, ang gagamitin ko ay ang Bible Pinoy or Bible Pinoy version. Isaiah 53, 1 to 3. Sinong naniniwala or naniwala sa binalita namin? At kanino'y pinakita ang power ni Lord? Lumaki ang servant ni Lord na close sa kanya, gaya ng isang halaman. At gaya ng ugat na tumutubo sa tuyong lupa, walang itsura o dating. Wala dating. Nakapansin-pansin. Walang ganda para magustuhan natin. Nilait at nireject siya ng mga tao, dumanas sa sakit at nasanay sa hirap. Ayaw siyang tignan ng mga tao. Nilait siya at binaliwala natin. Ito po yung tungkol sa prophecy ni Isaiah na kung saan mangyayari na ang isang Messiah o tagapagligtas ay darating o isisilang. Ito po ay walang iba kundi si ang Panginoong Jesus. Alam na po natin ang kasagutan. So, isang napakasimpleng tao na halos walang dating, sabi nga sa ating scripture, na kapansin-pansin o kagandahan. At siya ay lalaitin at pasasakitan, babastusin, pagtatawanan, alipustahin. Sa kabila ng kanyang hangarin na tayo ay tubusin sa ating pagkakasala. So yun po yung main focus ng Isaiah 53, 1 to 3. Pero sino po ba si Prophet Isaiah? Kasi po sa mga nakalipas na ating panambahan ay nababanggit po palagi yung Isaiah na chapter. So Isaiah, whose name means Yahweh is salvation, is best known for writing the book that bears his name in the Old Testament. His writings are especially significant for the prophecies he made about the coming of Messiah. So siya po yung tumutukoy or nag-envision na mayroong parating na Messiah. So that was hundreds of years before Jesus was born. Doon po sa aking nabasa na New King James Version,
Parang umabot pa po ata ng 600 years at 712 until the death of Christ bago nakita itong mga prophecy nito. At titignan po natin na alamin po natin na kung ang mga propesya nito ay tunay na nangyayari o mangyayari na lang. Sa John chapter 12, verses 37-38, sinabi po, ito po ay nasaan? Old or New Testament? John 12:37-38. New Testament. Okay. So even after Jesus has performed so many signs in their presence, they still would not believe in him. This was not fulfill the word. This was to fulfill the word of Isaiah the prophet. Sinabi po rito, Lord, who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed. So, ito po yung isa sa tumutukoy kung makikita po natin yung congruence dun sa Isaiah 53, Isaiah 53, verse 1. At ganoon din po sa Romans 10:16. As sabi po rito, but not all the Israelites accepted the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our message? So pinapakita po rito na ang mga Israelita ay talagang hindi naniniwala sa pagdating ng Messiah or sinasabi ng Messiah. In Isaiah 53, verse 2, is a prophecy about the sufferings of Christ who came into the world in a humble and attractive way. Kung pagpasok po natin dyan sa ating sa pinto, mapapansin po natin yung ano po yung nakalagay doon, yung nature. Isang hamak na sabsaban. Mapapansin po natin na ang pagkapanganak o pagkadating pa lamang ng Panginoon Kristo ay isang napaka-humble way. Saan po ba siya pinanganak? Sa isang hamak na sabsaban lamang. Siguro po, ako po dahil nakapagtrabaho po ako sa Ethiopia, Africa, mas kulang po yung description na nakikita natin dyan sa ating sabsaban. Kasi ako po ay nagkaroon ng karanasan na kung saan yung mga pastol ay natutulog doon sa sabsaban or halos binabantayan talaga nila ang kanilang mga alagang tupa at kambing. At alam na po yung amoy na yun. Kasi kapag bumubisita po kami sa mga ibang tahanan, gusto ko sabihin ito dahil kumbaga ay kulang yung ating mga nakikita dun sa gaano kahambol yung pagkapanganak ng Panginoon Kristo na siyang nilalarawan ng prophecy ni Isaiah. So, kaya ito po malalaman lamang natin na kung tayo ay nag-aaral, nagbabasa ng Biblia. Kaya dapat po siguro, kailangan po natin dapat simulan mag-aaral ng mabuti ng Biblia. Sabihin po natin, everybody says, now na. Sabihin po natin, now na. Kailan po tayo dapat na mag-share ng Biblia? Now na. At kailan po natin ito dapat na isinasabuhay? Kailan po tayo makain ng siomay? Ito po, salamat na po at mamaya po yun, yung siomay rice na hinanda ng mga kabataan. Salamat po doon. So, meantime, let us proceed to Isaiah chapter 53, verse 2. For he shall grow up before him as a tender plant, and as the root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. Inihalin tulad po ang Messiah, si Jesus, sa isang halaman na nabuhay sa tuyong lupain. Alam po naman natin, lalo yung mga blandina siya, na kapag ka ang isang lupa ay dry, tuyo, hirap na mabuhay ang isang halaman. Pero katulad ni Jesus, para siya talagang isang ordinaryong tao na nabuhay, nothing special, halintulad natin mga ordinaryong tao na nabuhay.
katulad ng isang halaman sa tuyong lupain. At siya po ay ilalarawan or marahil including his physical appearance, kagaya na sinabi rito. And when we see him, there is no beauty that we should desire him. Pagka po nakita natin ang Panginoon or si Jesus, wala po siyang extra, kumbaga is, parang sinasabi rito na so pleasing personality, no? Hindi po pagaya ng ilang UMM dyan, na nasa likod, na simpatiko, no? So parang hindi po nilalarawan ang Panginoong Jesus na tungkol sa mga ganitong bagay. No? Wala siyang, hindi siya gwapo, or hindi raw siya pogi. Napaka-ordinary, napaka-simple tao. At kung minsan tayo mismo ay nagiging guilty sa mga ganitong pagkakataon. Kasi sometimes we tend to look to the appearance of an individual. Di po ba? Kapag ang isang tao ay hindi masyadong pleasing, attractive, charismatic in personality, kahit na despite of his humble intention, medyo hindi tayo basta naniniwala. No? So ang Panginoong Jesus, ganoon din, napakasimple, napakapayat, pero napakaganda ng kanyang intention sa atin. So in Isaiah chapter 53 verse 3, He is despised and rejected by men. So pinamumuhian po siya ayon dito sa prophecy ni Isaiah, or kamumuhian po siya. A man of sorrows and acquainted with grief. So, puro kalungkutan at kapighatian ang sasapitin ng Messiah ito. And we hid as it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Hindi po natin siya gugustuhin ayon dito sa prophecy ni Isaiah. At kung babasahin din natin sa Psalm chapter 22 verse 6, it says that, "But I am a worm and not a man, scorned by everyone, despised by the people." Dito po nilalarawan na ang Panginoon na parang isang worm or uod. Ano po ba yung uod? Pag nakakita tayo ng uod, ano muna natin yung reaction? Yeah. Nanditiri, no? Parang pinagpanditirihan po natin siya. All who see me, mock me. They heard insults, shaking their heads. He trusts in the Lord, they say. Let the Lord rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. So, iisutuhin pa po ang Panginoon ayon dito sa Psalm 22, verse 6. Na siya rin tinutukoy ng Isaiah 53, verse 3. At sa book ng Matthew 27, chapter 27, verses 28 to 30, they stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. They put a staff on his right hand. Then they knelt in front of him and mocked him. Talaga pong puro pag-insulto, pag-api, pag-iura sa ating Messiah. After they had mocked him, katapos na kinudya po ang ating Panginoon, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. Ang tinutukoy po dito ay ang hindi lamang sa kapanganakan ng Panginoon. No? Sa ating title, it is the life from birth up to death of Jesus. Pasensya na po, sorry po kung parang ang tema ng ating pinag-usapan din ay papunta na sa Holy Week o Quaresma. Pero bakit po natin kinakailangan itong reminisce or kailangan natin itindihin muli? Bakit kailangan natin itong alamin? Why do we have to understand all of these sufferings, mockery, betrayal, and the whole agony of Jesus at this Christmas season, sa panahon ng Kapaskuhan? Ano po kaya? Ayaw na sumagot.
Bakit po natin kinakailangan sa palagay ko na dapat natin muling intindihin yung mga pahirap at pagpapakasakit ng Panginoon kahit na sa panahon ng Kapaskuhan. Katulad ngayon. Ano po kaya? Kapag po ba hindi natin ito na nababalikan, ano po kaya yung madali natin magawa? So kasi doon naghihirap ang Panginoong Jesucristo para sa atin, no? Pero kapag ito ay hindi natin natatandaan, hindi natin nararamdaman, parang, ano po? Ayun, silpos mo po. Nanay, sa'yo po ito. Ayun, medyo pahirap, kaya dapat alaman. So, yun yung tawag po sila na pinili, no? We easily get commit to sin again. Muli na naman po tayo ibabalik sa pagkakasala kapag po hindi natin ito na nababalikan o naiintindihan na nararamdaman. Lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Dahil itong Kapaskuhan na ito, we tend to see this as a tradition. Di po ba? Parang nagiging traditional sa atin itong Kapaskuhan kapag hindi natin na-discuss yung mga ganitong klaseng karanasan ng Panginoong Jesucristo. So if we're not aware of this, we can easily commit sins, and again, even this Christmas season, we have to be reminded of these happenings and these prophecies in Old Testament, because we tend to look at it as a tradition. Church, we have to remember that Jesus the Messiah was born in human-like form, to suffer, magpakasakit, to be able to redeem us from our sins. At yun po yung brighter side o joyous part ng istorya nito ng prophecy ni Isaiah. Kasi po ang book of Isaiah daw ay nagsisimula, ang focus ng Isaiah, ng book of Isaiah, ay pamula sa babala o warning ng Panginoon, judgment sa Israel, at sa huli ay ang hope o yung pag-asa na ating nakikita sa pagdating ng Messiah. So all of these prophecies by Isaiah and other prophets accounted in the Bible truly happened. Ito po ay totoo at patuloy pang nangyayari. Panghuli at third question. What do you think is the relevance of understanding all of these PUMC people? Ano po kaya yung relevance nitong ating napag-usapan ngayon? Particularly para sa ating mga PUMC people. Tayo po mga nandito sa Budol United Methodist Church. Dahil tayo po ba ay anong klaseng simbahan? Tayo ay Christian, and most of all, ano po yung ating vision? We are an evangelizing church. Sino po na yung sumagot? Si nanay na naman. Talagang very good siya. Another word for you, nanay. So, yun po, no? Because we are an evangelizing church, tama po yung sagot ko, nanay, dito po sa kapitan. Exacto. Guided by the Holy Spirit, we really have to understand all of this to be able to stand to our faith. That Christmas for us is more than a tradition, more festivities. It is written in the Bible, and the Bible is the foundation of our faith. We have to understand this because we have to evangelize. Kailangan po natin mag-evangelize yung mission natin. And to be able to do this, we have to passionately share the good news, to be able to persuade people, and ultimately make them accept Jesus as the Messiah, our only hope, our Savior. We have to understand this because who United Methodist Church has a steadfast faith, which is rooted
sure. Yun po yung ating team yung anniversary, no? Ganun po tayo ng chip. So, kaya po natin pinakalikan yung the foretold story in the Old Testament at nilaanak po natin kung talagang nangyari ito, nakikita po natin na nakasulat sa New Testament. Okay? At kailan po kaya ako titigil sa pag-share ng message? Now na po, titigil na po ako. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Merry Christmas to all.